Aanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Antonio, pangunahan mo. Bago magsiupo ang lahat, maaari niyo bang hanayin ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basurang nakakalat sa paligid. Maaari na kayong umupo. Bago magsimula ang ating aralin, ay sa araw na ito, hindi ako basta guro niyo lang. Ngunit ako ay ang inyong tour guide at maglalakbay tayo para makasagap tayo ng bagong kaalaman. Ngayon, nakalista rito ang lahat ng mga pangalan nyo. Maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon at nang malagay ko rito? Wala. Magaling kung ganon. Bigyan nyo ng isang barangay clap ang inyong mga sarili. Ngayon, bago tayo dumako sa ating panibagong talakayan, ay may inihanda ako ditong mga kasunduan. Una, ano ang inyong gagawin kapag sasagot sa tanong ng inyong guro? Michael? Tama! Itaas ang kanang kamay kapag sasagot. Pangalawa, ano naman ang inyong gagawin kapag nagsasalita ang inyong guro sa harapan? Shahara? Tama! Makinig sa guro at huwag sa katabi. Pangatlo, ano naman ang inyong gagawin kapag may mga pangkatang gawain? Charmalu? Tama! Dapat makiisa at makilahok sa mga pangkatang gawain. Panghuli, ano naman ang inyong gagawin sa opinyon ng inyong mga kaklase? Bernadette? Tama! Ang opinyon ng iba ay dapat respetuhin ng isa't isa. Ngayon, nagkakaintindihan ba tayo sa ating apat na kasunduan? Magaling kung ganon. Bigyan niyo pa ng isang barangay clap ang inyong mga sarili. Ngunit bago ang lahat, maaari ba kayong kumuha ng isang kapat na papel at tayo ay magkakaroon ng pasulit patungkol sa ating tinalakay kahapon. Maaari niyo bang basahin ang ating panuto ng sabay-sabay? Maraming salamat. Ngayon, binibigyan ko lang kayo ng 10 minuto para sagutin ito. Ang inyong 10 minuto ay nagsisimula na ngayon. Okay, tapos na ba ang lahat? Magpalitan ng papel sa inyong mga katabi. At ito ang mga sagot sa ating mga katanungan. May nakakuha ba ng perfect score sa ating pagsusulit? Magaling! Tunay ngang may natutunan at nakinig kayo sa ating tinalakay kahapon. May inihanda rin ako ditong layunin para sa talakayan natin sa araw na ito. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Kilala niyo ba kung sino itong nasa larawan? Tama! Siya si Lapu-Lapu. Ngayon, upang mas makilala natin si Lapu-Lapu, ay may ipapanood ako sa inyong 1 minutong video presentation patungkol sa buhay ni Lapu-Lapu. Ngunit bago ang lahat, maaari niyo bang basahin ang pamantayan habang nanonood? Binibining Lisa? At dahil tapos na ang presentasyong pinanood natin patungkol sa talambuhay ni Lapu-Lapu, ay ano-ano ang inyong masasabi patungkol rito? Cybrin? Tama! Meron pa ba? Marjorie? Magaling! Ivy? Magaling! Tunay ngang kayo ay nanood at nakinig ng mabuti. Maaari niyo bang bigyan ng walang gitnang palakpak ang inyong mga sarili? Tama!
Balikan natin ang mga pangungusap na ipinabasa ko sa inyo kanina. At basahin nyo ang panuto para sa ating ikalawang gawain. Naintindihan ba ng lahat ng ating panuto? Magsimula na kayong sumagot. Ano ang tawag sa ginagamit sa pag-uugnay ng dalawa o higit pang pangungusap? Tama, ito ay pang-ugnay. Palakpakan nyo si Laika. Ang pangatnig ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay ng mga salita, parirala, sugnay at pangungusap. Ilang mga halimbawa ng pangatnig ay ni, kaya, man, o, at, maging, tatapwat, bagamat, samantala, maliban, kaya, kung, kapag, dahil, at upang. Ngayon, dahil ang ating talakayan ay patungkol sa paggamit ng pangatnig sa hugnayang pangungusap, ay atin namang alamin kung ano ang hugnayan. Ang hugnayan ay ang pangungusap na binubuo ng mga sugnay na makapag-iisa o MD at sugnay na di makapag-iisa or SD. Halimbawa ng hugnayan. Sinong maaaring makapagbasa? Michelle? Maraming salamat. Maagap sa paglutas ng suliranin si Kapitan Bukbok dahil pinulong niya agad ang lahat ng kanyang kabarangay. So, ang pangatnig na ginagamit dito ay ang salitang dahil. Sa tingin nyo, saan dito ang sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa? Gretchen? Magaling! Maagap sa paglutas ng suliranin si Kapitan Bukbok ay ang sugnay na makapag-iisa. Bakit nga ba? Sugnay na makapag-iisa siya dahil ito ay may simuno at may panaguri at ito ay may buong diwa. Ngayon, saan naman ang sugnay na di makapag-iisa? Michael? Tama! Pinulong niya agad ang lahat ng kanyang kabarangay dahil ito ay may simuno at panaguri, ngunit wala itong buong diwa. Naintindihan niyo ba ang ating aralin? Laging tandaan na ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Laging ilagay sa ating mga isipan na ang paggamit ng wastong pangatnig ay nakakatulong upang may pahayag natin ng tama ang ating mga gustong sabihin o nais iparating sa ating mga kapwa. Naintindihan na ba ng lahat ang ating talakayan? Magaling! Palakpakan ang inyong mga sarili. Bilang isang mag-aaral, sino ang makapagbibigay ng halimbawa kung paano nyo tutularan ang ginawa ni Lapu-Lapu sa pamamagitan ng paggamit ng pangatnig sa hugnayang pangungusap? Antonio? Napakagaling! Mahusay ngang kayo ay nakinig sa ating talakayan. Bigyan nyo ng 3 bagsak si Antonio. At dahil tapos na ang ating talakayan, at alam kong naintindihan ng lahat ang ating tinalakay, ay hahatiin ko kayo sa 2 grupo para sa ating ikatlong gawain at pinamagatan ko itong saliksikin nyo. Ang inyong gagawin ay magsasaliksik kayo ng tig-3 halimbawa ng pangatnig at gagamitin nyo ito sa hugnayang pangungusap at dapat ito ay patungkol sa talambuhay ni Lapu-Lapu. Pumunta sa inyong mga grupo. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ito. Tapos na ba ang lahat?
Ngayon, ay bibigyan natin ng oras ang unang grupo para ipresenta ang kanilang sinaliksik. Palakpakan ang unang grupo. Ikalawang grupo. Palakpakan ang ikalawang grupo. Mahusay! Tunay ngang may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Bigyan ng masigabong palakpakan ang isa't isa. Maraming salamat sa pakikilahok. Ngayon, para sa ating huling gawain, ay nais kong sukatin ang inyong kaalaman sa huling pagkakataon. Kumuha ng isang kapat na papel at sagutan itong mga katanungan. Pero bago ang lahat, maaari bang basahin ng sabay-sabay ang ating panuto? At para naman sa inyong takdang aralin, ay narito ang inyong gagawin at ilagay ito sa inyong kwaderno at ipasa bukas. Maraming salamat sa pakikinig.